At sa punto pong ito naman ay makakausap natin si DOH spokesperson Eric Tayag. Tungkol pa rin po ito sa kaso ng Zika virus sa bansa. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Sec Tayag. Magandang tanghali, Connie. Opo, Asek, unang-una, syempre makikikamusta po kami doon sa monitoring po na ginagawa ninyo, doon po sa 22 anyos na buntis na nagpositibo po sa Zika virus. Ayon po sa naiulat po sa amin, nagsagawa po ng ultrasound yung OB-gynecologist na siyang tumitingin doon sa buntis na natuklasan ng positibo sa Zika virus. At walang depekto po nakita sa baby dinadala niya. Subalit dahil sa ang Zika virus ay maaaring magkaroon ng epekto at ito po ay maaaring hindi makita kaagad. Magpapatuloy po ang monitoring. May prenatal check-up naman po ang nasabing ginang. At kami po ay umaasa na sana ay hindi po malagay sa panganib yung baby niya. Ang ulat naman sa ibang bansa, hanggang 2% ang mga babaeng na infect ng Zika virus at nagpuntis na maaaring magbilang sa baby na merong microcephaly. Sana right po kabilang siya ron sa ligtas po ang baby. Sana nga po at atin pong ipagdadasal yan. Yung pong 12 cases natin ngayon sa bansa na mayroon pong nagpositibo nga ng Zika virus, lahat po ito ay locally transmitted, ano? Hanggang sa ngayon po, ganun pa rin. Tama po yan. Opo. Connie, tama yan. Yan ay locally transmitted. Nasabi namin yan sapagkat sa aming pag-iimbestiga po sa bawat isa, wala po silang nailahat na sila'y lumabas ng bansa o pumunta sa isang bansa na meron pong Zika. Kaya yan po ay locally acquired. Sabihin, malamang sa hindi, kagat po ng lamok po dito sa atin. Same carrier po ng Aedes aegypti pa rin po ito, no? Katulad nung sa dengue, yung mga lamok na may dala po ng Zika virus. Tama yan, Connie. Kaya ang kampanya natin ay talagang laban sa lamok po. Opo, no? So pwede ho ba tayo, kasi ang sinasabi nga, ang dengue all year round na rin yan, hindi ho ba? So the same case, no, ang Zika virus, ganun, dahil the same carrier, no, sir? Ano ho ang ating mas maipapayo pa para po sa ating mga kababayan, para lalo ho tayong makaiwas sa lahat po ng klase ng mga sakit na dulot po nitong Aedes aegypti na lamok? Maliban po sa kampanya sa lamok, napapaalala po kami, lalo na sa nanonood po ngayon sa programa po ninyo, na sana po kung magkakaroon kayo ng pamamantado, skin rash, lagnat, mananakit ng kasukasuan, kadamnan, pamumula ng mata, pagkasabay po yan, kailangan pong pumunta kayo sa health center o kaya sa ospital para sa ganon makumpirma po natin kung Zika po yan o hindi. Para sa ganon, maagapan po natin sa lugar nyo ang pagkalat po. Alright. At tayo ho ay mag-move on naman sa isa na namang topic, ano, sir? Pagdating ho naman dun sa planong nationwide smoking ban, may inisyal na ho bang utos si Pangulong Duterte po sa pagpapatupad dito sa DOH? Narinig lang po namin sa ulat niya, yan ay magandang panukala sa amin. Meron namang mga ordinansa po mga bayan, pero kung buong bansa po yan, ay talagang malaking tulong po yan at ang paninigarilyo po, alam natin masama epekto sa kalusugan po natin. So yan po ay welcome na welcome po sa atin. Kasi right now, meron na po tayong mga ordinansa, no, sa iba't iba pong mga, kumbaga, lungsod dito po sa Metro Manila na nagpapatupad naman itong smoking ban na ito. If I'm correct about it, no, meron po sa Makati niyan na ipinatutupad sa mga bars, no? Pero doon po sa inyo pong pag-imbestiga rin, ito ho ba ay naging effective din? Gayon din, syempre, bukod doon sa may mga ordinansa na ng mga lugar na ito, meron din po tayong pinapatupad naman na sin tax, hindi ho ba? Nakatulong ho ba itong mga ito? Ito po yung nakatulong, kasama na po yung pagmumonitor namin sa magiging epekto po ng mga pagbabawal po sa paninigarilyo, sintak, at itong nga pong huli, yung graphic warning, sinisurvey po namin, may pagbaba na po lalo na sa mga kabataan
at umaasa pa po kami na bababa pa po yan. Meron pa ho ba tayong mga iba pang ginagawa pong paraan para sa information dissemination kung ano ho yung mga dangers ng pagyoyosi? Lalo na ngayon kasi talaga hong kahit minsan talagang meron na ho tayong mga graphic warning signs na nakikita, yung mga pictures, ay parang may mga kakilala ho tayo, no? Mismo, personally, na tinatakpan lang yun eh. Ganun Asek. ba? Oo, tinatakpan talagang, lang. Parang, alam mo kasi, Oo. opo, addicting po kasi yung sigarilyo, yung nicotine. mm-mm. Kaya po, talagang nahihirapan silang. So ang iba naming implementasyon po ay may kinalaman sa smoking cessation. Kung saan, pwede sila, halimbawa sa lung center, bumisita sila para sa ganon ay maturuan sila ng paraan kung paano po maihinto po yung paninigarilyo. So ang programa po namin ay yung maiwasan ng paninigarilyo at doon naman sa naninigarilyo ay huminto na po. Alright, magpapasalamat po kami sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Thank you. Maraming salamat, Fanny. Yan po naman si DOH spokesperson na ASEC Eric Tayag.